Backsweep ba? Hardtail versus full suspension mountain bike. Sa video na to, yun yung pag-uusapan natin. Anong mas maganda? Pagkakaiba ng isa sa isa, pros and cons. Yun yung topic natin. In this vlog mga kapadyak, pupunta din tayo sa Minox Bike Park. Ito yung laruan namin kung saan nagpa-practice kami sa mga jumps at drops. Sobrang tagal ko nang hindi nakakabalik dito. Nagkayaan kasi yung tropa, kakabuo niya lang ng full suspension niya coming from hardtail. Tara, padyak muna tayo. Pumadyak lang kami, ginamit ko yung hardtail ko, hindi yung full suspension kasi mas lamang to sa padyakan. Challenge lang sa araw na to kasi sobrang lakas ng hangin. Dagdag pahirap pa sa pagpadyak. Sa MTB, pag sinabing full suspension, ibig sabihin may suspension sa harap, may suspension din sa likod na nandun sa mismong frame. Yung tinatawag na rear shock or rear suspension. Sabihin, dalawa pag full suspension. Pag hardtail na MTB, walang suspension sa likod. Usually sa harap lang. So, ganun yung usual na setup. Pag full suspension, nagpe-play yung likod. Pag hardtail, hindi. You know, full sus na oh. Ano nangyari si Ace? Same lang ba yan? Dito na kami ngayon kila ko yun, okay. Punta kami mamaya sa Minox Bike Park. Babalik oh. Bakit mo tinanggal yung kanto bar mo? Ito ginamit ko yung Cannondale Habit HT hardtail. Mas okay pampajack. Yung pamadyak kasi kami, malayo-layo din pinajack namin papunta dito. Hindi ko ginamit yung pulses ko para medyo hindi tayo hirap sa padyakan. Pagdating sa weight, usually, syempre, mas mabigat yung mga full suspension kasi syempre, meron siyang mga extra parts, mga linkages. Yung rear shock, may bigat din yun. Tapos kung paano ginawa yung frame, kung paano din-design, may mga extra tubings pa na ginamit. Kaya mas mabigat talaga pag full suspension kaysa sa hardtail. Ganun karaniwan. Hardtail, mas magaan. Sarap po yan sa ano, LU, ganyan. Abo. Ano yung iba naman kasi ano, roll lang din talaga eh. Ginagawa, nagiging drop lang. Hey, tama ako video. Hindi pwede. Wala, dapat Hindi pwede. Sa price naman, karaniwan, mas mahal yung full suspension. Kasi nga, sa design niya, komplikado siya i-design. Siyempre, may mga extra tubings pa na ginamit. Yung rear suspension, may cost din yun. May mura, may sobrang mahal. So, papamahal din yun, yung rear shock. Usually, mas mahal yung full suspension kaysa sa hardtail. Pero, meron din naman mga hardtail na yung price napakataas. May mga mahal din na hardtail na makakita ka ng full suspension at hardtail, pareho lang presyo. Pwede rin mangyari yung ganun. Bottom line, kung ano na lang yung pasok sa budget mo. Kung pasok sa'yo hardtail, edi okay. Kung pasok sa'yo yung full suspension, okay. Sabi nga lang, mas okay na bumili ng murang hardtail kaysa murang full suspension. Mas okay na magandang hardtail ka na lang kaysa bibili ka ng cheap na full suspension na frame. So kung nagtitipid ka, hardtail ka. Kung full suspension ka, tapos titipirin mo, hindi maganda. Gawa na yung part ng video natin. Hinrate, yung nakapolo. Ayun. Totoo ka. Ang gagawin ngayon? Siyempre, makikita natin kung yung improvement. Na-stock ako. Pag hindi nag-ride. Wala, shoutout lang sa Jemmy Sisig. Magsisisig na tayo ngayon eh. Yan o. Yun. Kaya na. Speed. Pasok. Oh! Buti nakuha niya pa nagdiretso niya. Nag-alangan yan pagdating. Ako medyo matagal din ako na nag-stick sa hardtail bago ako nakapag full suspension. From hardtail to full suspension, medyo malaki din yung pagkakaiba ng ride dun. Kasi nga, benefit ng full suspension is yung tinatawag na additional traction na mas kapit yung gulong mo sa lupa. Mas hindi ka itatapon ng bike. Mas hindi ka tatalbog sa trail kung matagtag yung trail. Kasi nga may rear suspension pa na nag-a-absorb ng bumps, nagko-conform dun sa unevenness ng trail. Nakakatulong yun kaysa kung hardtail. Para sa akin, yun yung pinaka benefit ng full suspension, yung additional na traction na nakukuha mo dun. Sa akin, bonus na lang yung ride comfort. Kasi nga, syempre, hindi mo ramdam yung tagtag, mas hindi ka pagod kapag naka full suspension ka. Kaysa kung naka-hardtail. Buti na save pa niya, TV na yun. Anong drop ang ano mo dito? Eh, dato lang. Gusto ko. Yung sa JTR, tinira mo ba yung Ponsa Negro? Uno. Dos. Hindi pa? Uno, pero may speed. Tira mo na ba yung gap dun? Yung may salo dito? Ayun yung pagpasok dito. Hindi po. Hindi ko na inabutan yan. Kaya yun. Pinakamadali ho yan. Yan lang ho. Dito ka na dito. Bitaw. Good fail. Paan? Fail. Ganda oh. Kesa dyan sa drop. Hindi ka magandang mo eh. Tira na! Relax. Ang lamang nga lang ng hardtail kaysa sa full suspension kapag padyakan na. Lalo kung paahon. Kasi syempre pag full suspension, may play pa yan, gagalaw-galaw pa yan pag pinapadyak mo. Hindi naman natin full suspension perfect na walang response sa pagpadyak kasi nga may play siya, gagalaw siya. Unless ma-fully lockout mo siya na magiging parang hardtail na siya kasi may mga rear suspension na ganun na pwedeng i-lock. Pero hindi lahat. Depende sa discipline kung may lock pa yung suspension sa likod o wala. Pero yun yung lamang ng hardtail. Yung hardtail, mas okay siyang pampadyakan. Lalo kung padyak kayo papunta sa trail or aahon or long
ride muna bago mapunta sa trail, lamang yung hardtail dun kaysa sa full suspension. Bale nangyari, si full suspension mas lamang siya sa mga pababa, si hardtail mas lamang siya sa mga pataas. Speaking of pataas and pababa, naalala ko lang, hindi ko kasi na-mention. Sa experience ko, kapag hardtail yung gamit ko, mas predictable siyang dalhin kapag susubukan na umangat ka. Like sa mga jump, sa mga tabletop. Sa ganun, mas predictable siya. Kung ano yung gusto mo na gawin ng bike, yun yung ginagawa ng hardtail. Kasi wala ka na kailangan i-factor na may wrist suspension pa na magko-compress. Wala nang ganun. Feeling ko mas madali. Mas madaling mapaangat yung bike kapag dadaan ka sa mga ramp, sa mga tabletop. Mas madaling umangat yung bike kapag hardtail. Ganun yun sa akin, ha? Sa kaso din ng pagiging predictable, sa experience ko kasi dati, nung mag full suspension ako, sumubok ako dumaan sa mga ganun, sa mga parampa, sa mga tabletop. Since ako kasi hindi naman pa ako ganun karunong sa mga ganyan, inaaral ko pa din yan. Nangyayari sa akin lagi, kapag yung bike dadaan sa ganyan, laging gumaganon, umaangat yung likod, parang from compress na likod bigla siyang mag-e-extend, ganun. Ang mangyayari, inaangat niya yung likod ng bike. Parang ganun nangyayari sa akin pag full suspension. So pag pataas, hardtail mas lamang para sa akin. Kapag pababa, dyan bawi naman ng full suspension. Hindi lang sa mga palusong, isa pang pababa. Ano ba nangyayari sa pababa? Sa mga landing, kapag lalanding ka galing sa jump, galing sa drop, kapag naka full suspension ka, mas may kumpiyansa ka, mas may lakas ng loob ka. Ganun yung nangyari sa akin. Kasi nung naka-hardtail ako, ayoko, tamad na tamad ako tumira sa mga drops kasi ang kaldag, ang kalabog, ayoko nung ganung feeling. Tapos syempre, kakabangan din pag sobrang taas kasi baka masira mo yung bike or yung impact kasi katawan mo yung sasalo. Unlike kung naka full suspension ka, kapag ganyan, galing ka sa drop, galing ka sa jump, yung rear suspension, yun yung shock absorber mo na i-absorb niya yung impact ng pagbagsak mo. Hindi mo naramdaman masyado. Lalo kung maganda yung receiver, hindi mo siya ramdam. Yun yung kaganda mag full suspension na. Oras na ba? Pwede mag-merienda. Merienda muna tayo. Samahan nyo ako, bibili tayo merienda. Being a content creator, I spend most of my time sa harap ng computer para mag-edit. Madalas wala na talagang time para mag-bike, kaya whatever chance para makasakay ng bike, ginagrab ko na. Lahat ng errands, basta kaya ko i-bike. Pa-bike na ginagawa ko, makasundot lang ng padjak para hindi ma-burn out at makapag-reset na din to keep the creative juice flowing. Ngayon, magme-merienda muna ako. Pupunta ako sa favorite ko dito sa McDonald's. Napaka-convenient kasi at sobrang bilis lang. Makukuha mo na kagad yung food. And best part, pwedeng bike sa drive-thru. No need na magdala ng bike lang kasi hindi mo na need na iwanan sa labas ng store yung bike mo para lang maka-order. Na-try nyo na ba to? Mag-drive-thru sa McDonald's na naka-bike? Ako lagi ko itong ginagawa. Pwede yan. Hello po, good afternoon. Sorry, take na po yung order. Isang cheeseburger po with fries. Regular fries lang. Tapos yung drinks niya, pineapple juice. Pineapple juice po. Bali, regular meal po, sir. Okay po. Any additional? Yun lang po. Thank you po. Yun lang. Diba? Pwede. Minsan lang. Ito kasing branch dito ng McDonald's, may sensor eh. Minsan di na-detect yung bike. Pero minsan naman, napapansin ng cashier. Ginagawa ko, pag di na-detect, may diretso na ako dito. Pero since na-detect ngayon, ito, naka-order tayo dito sa step 1 nila. Parang sa weight at magaan yung bike. Kaya yun lang yung challenge pagka pa-bike ka dadaan sa drive. Ito na kasi yung pinaka-convenient para sa akin. Napakabilis lang. Biking distance lang, sobrang lapit lang. Para hindi rin ma-burnout, na rin yung pahinga ko kapag nag-edit ako. Napahinga ko yung mata ko, papadya ako konti. Tapos yun na, balik na ulit mamaya sa pag-edit. Cheeseburger regular, pineapple cheeseburger. Thank you! Thank you po. Meron din pala ditong mapepestohan tayong mga siklista. May bike rack, may table at upuan, shaded yung area. Pwede ka na dito kumain para malapit ka lang din sa bike mo. Sold! Hindi na lang, merong McDonald's drive-thru dito. Okay, balik tayo sa video. Layo na to. Ano nangyari, Jim? Ang ganda na ng lipad mo eh. Sobrahan. Pagbagsak, Ano? mislide yung gulong. Medyo napawili, tas medyo baya sa likod. Dapat medyo pantay. Wala, ganun talaga. Ano nangyari sa handlebar? Backsweep ba? Backsweep? Ay, nahiram ko nga pala. Kanto bar, walang kanto bar. Pero wala ka sa bike. Balik ko kasi din ang ano ko eh. Ang landing. Nakagano na. Touring touring. Balikuin mo lang itong kabila para pantay. Magaling naman sa maintenance. Siyempre, full suspension. Mas matindi yung maintenance yan pag sa full suspension. Bakit? Kasi siyempre, yung mga linkages yan, yung mga bearings, kailangan mong alagaan para tumagal, para hindi masira. Usually, pag nasira yan, kailangan mong palitan. Alagaan mo sa grasa, sa lubrication. Yung rear shock, kailangan din i-maintenance yun para tumagal din, para hindi siya masira. Para continuous lang na maganda
maganda yung performance ng rear shock. Sa hardtail, wala na. Wala ka ng maintenance na kailangan gawin na ganun. Kasi nga, simple lang yung bike eh. Yun na yun. Kung ano yung frame, yun na yun. Wala ka ng mga komplikado pa na parts na kailangan kalikutin dun. Unlike kung full suspension. Sakto lang. Kailangan gamitin mo yung receiver. Go Kaloy. Balik tayo sa weight. Kapag tulakan ang trail, mas madaling tulakan siyempre yung hardtail kasi mas magaan siya. Kasi sa full suspension, bigat yung full suspension. Kamusta experience sa full sus? From hardtail, coming from hardtail. Kinakapa pa rin, pero enjoy. Mas masaya sa drop mo, pero adjustment pa rin. Nasobrahan. Ay, balik ko lang manibela. Sana dumating na yung bago. Hindi, kaya pala nabalik ko. May inaabangan. May kapalit na yun. Hey Jay, di ba hardtail ka dati? Kamusta naman naka-full sus na ngayon? Anong pakaramdam? Goods, nanibago lang nung una. Pero, pagka nagpalit. anong kaibahan ng klase ng ride na ginagawa mo kaysa nung naka-hardtail ka? Pagka hardtail dapat talaga ready ka lagi. Doon din naman kaso mas ano talaga sa hardtail gawa ng stagtag. Tsaka sa mga drop malambot. Sarap mag-session dito sa Minox Bike Park. Try ko ulit na bumalik yung confidence sa mga drop. Kayo mga kapadyak, hardtail or full suspension kung kayo papapiliin. Normal na progression naman kung limited sa budget, hardtail muna. Katagalan, upgrade sa full suspension. Pero meron ding bumabalik sa hardtail from full suspension. Sila yung mga naghahanap ng bagong ride feel sa lumang trail na nakasanayan na nila sa full sus. Yung iba naman dito nagpa-practice ng skills. Kung ako ang tatanungin, kahit alin naman dyan, okay yan. Minsan, personal preference. Kung kaya ng budget, maganda, both meron ka. Pero pinaka-importante, nag-enjoy kayo sa ride regardless kung naka full suspension ka o naka hardtail.